Now is the time to transform our mind. Come on, let's sing this song. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. The Father's hand. Muli purihin po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw, Zion Christian Fellowship Baliwag, ganun din po yung Zion North Caloocan. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na hindi lamang po nandito sa Baliwag, Bulacan, o di kaya po sa dako ng Pilipinas, kundi maging sa mga iilan nating members na nasa Canada, nasa Japan, nasa Middle East. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo.
We are always praying for you and we also thank you sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pagsunod sa Panginoon at pananatili po sa Zion Christian Community Church, Baliwag. Sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ng isang topic na medyo palagay ko lahat po tayo ay may kahinaan. Ito po ay may kinalaman sa pag-aantay or waiting sa ating Diyos patungkol sa ating mga prayers, kahilingan sa Panginoon. Pinamagatan ko po ang topic na ito, how to wait and trust God during a delay. Nakaranas na po ba kayo ng delay o pagkaantala sa ating pong mga inaasahan at inaantay sa ating Diyos? Gagamitin po natin yung kwento ni Mary and Martha, and particularly yung nangyari kay Lazarus, yung kanilang kapatid na lalaki, at kung paano ang Diyos na bagamat may pagkaantalang nangyari, ay gumawa po ng isang matinding himala, binuhay po niya ang patay at nagkaroon po ng napakatinding impact nito. Hindi lamang sa family nila, kundi maging sa community. So meron pa akong tanong sa inyo sa araw na ito. No? How many of you struggle with impatience? You can raise your hand. Sino dito nag-i-struggle, medyo matindi o nahihirapan ka pagdating po sa pasensya o pagpipigil sa sarili? Meron pa akong test na ibibigay sa inyo. What do you do when there's a traffic? There's a roadblock, mga sirang daan, baku-bako, o di kaya merong reckless driver na nag-cut sa'yo habang ikaw ay bumibiyahe. What do you do? Gaano katagal bago mo pindutin ng madaming beses ang iyong busina para ipakita sa kanila that you are insulted and you are impatient? Sabi po ng isang poem, patience is a virtue, possess it if you can. It is found seldom in a woman and never in a man. Bihira daw po ito makita sa mga kababaihan, pero lalong-lalo na daw po sa mga kalalakihan talagang wala raw po pasensya ang karamihan daw po sa atin. I don't know kung totoo po yan, but maybe it's just a metaphor. At ang tanong ko po ay, how do we wait and trust God when there's no answer from our prayer request? Meron ba tayong sitwasyon na ganyan? Meron tayong pinagpipray. How do we trust God and wait for Him when we're waiting for healing, for justice, katarungan, for provision, and the things that we are experiencing don't get better but even worse, kagaya nga po nung nangyari kay Lazarus. Personal question po ay, do you ever get impatient with God? Nakaramdam po ba kayo minsan na parang konti na lang yung pasensya nyo at pag-aantay at pagtitiwala sa ating Diyos? Ang nangyari po sa kwento po natin pagtutunghayan ngayon kay Mary at Martha at kay Lazarus, makikita po natin yung picture po dito. They asked and begged Jesus to come help their sick brother Lazarus. Nagkasakit po kasi ang kanilang kapatid na si Lazarus. Dito rin po natin makikita na although favorite po ang bahay na ito na tuluyan ng ating Panginoong Jesus, they were never been exempted sa sickness or sa challenges sa buhay. Pero alam niyo po, kaya ko po nilagay yan because amazingly, dapat po talagang pupuntahan kagad ito ni Jesus eh. Pero Jesus intentionally delays His coming to their house. Ano po ang nangyari? Isang pamilyang mahal na mahal ni Jesus, laging tinutuluyan ng mga disipulo. Naalala po natin na pinaghanda pa nga po siya ni Martha ng big dinner, nakikinig po si Mary sa paanan ni Jesus, nandun si Lazarus possibly. Pero nung nangangailangan na po sila, hindi po evil ang pamilyang ito, hindi po ito masama. Naglilingkod nga po at sumusunod sa Panginoon, kagaya mo at kagaya ko. Kagaya po ng karamihan sa ating lahat dito. But sometimes in this story, Jesus will intentionally delay His coming, His answered prayers for you and me. So, ang nangyari po kay Mary and Martha, they are puzzled by His lack of response to the request. Nagtaka po sila. At kung paano po sila nagtaka, maaring ganun din po tayo. Bakit ganun si Lord? Ano po ang nangyari? In the same way, there are times when we ask God to do something and His answer is slow in coming. Meron naman, kaya lang po ang bagal, ang tagal. Sabihin nyo nga po yon, mabagal at matagal, or the prayer doesn't seem to be answered at all. Kung minsan po'y wala na pala talagang inaantay.
Isang importanteng lesson na pwede nating matutunan patungkol sa time frame o panahon o oras ng ating Diyos na hindi kagaya sa atin is this: God's delays are not God's denials. God's delays are not His denials. Ang mga pagkaantala na pinapahintulutan ng Diyos ay hindi po nangangahulugan na hindi na siya kikilos o wala siyang pakialam sa ating mga buhay. Pag-aralan po natin yung John chapter 11 verses 1 to 16. Medyo mahabang verse. Now a man was sick, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair. And it was her brother Lazarus who was sick. So the sister sent a message to him, Lord, the one you love is sick. May emphasis po yun. The one you love is sick. When Jesus heard it, narinig po niya. He said, this sickness will not end in death, but it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now, Jesus loved Martha, her sister, and Lazarus. Inulit na naman po yung salitang tinatangi o minamahal. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Ano nangyari? Hindi po ba't dapat nagmamadali po si Jesus na puntahan ang mga taong tinatangit minamahal niya? Then after that, he said to the disciples, let's go to Judea again. Rabbi, the disciples told him, just now the Jews tried to stone you, and you're going there again? Aren't there 12 hours in a day? Jesus answered, if anyone walks during the day, he doesn't stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks during the night, he does stumble because the light is not in him. He is to wake him up. Then the disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he told them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm on my way to wake him up. Then the disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will get well. Jesus, however, was speaking about his death, but they thought he was speaking about natural sleep. So Jesus then told them plainly, Lazarus has died. Alam po niya na namatay nga po dahil naantala. I'm glad for you that I wasn't there. Nagpasalamat pa po siya na wala raw siya doon at naantala, so that you may believe. But let's go to him. Then Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let's go too, so that we may die with him. So ito po yung kwento na ating pong pagbabasihan patungkol po sa delays. Have you ever asked God for something and you needed an answer right away? Ito pong tanong na to ay very importante. Napakahalaga po na pagbulay-bulay niyo po itong maigi. No? Palagay ko po marami tayong maaalala ng mga pagkakataon at panahon na tayo po'y naglaan talaga ng pagkakataong magtiwala, manalangin, lumuhod, yumuko. At alam po ni Lord na hindi lang tayo basta humihingi, agaran po. Kailangan na po talaga natin ang kasagutan during that time. Sabi nga po ni David sa Psalm 69 verse 7, Lord, answer me quickly for I am in trouble. Answer me quickly for I am in trouble. So hindi lang po ikaw at ako, hindi tayo nag-iisa sa tanong na ito, sa issue na to ng delays. Because even King David, gusto po niya ng agarang kasagutan. At sino ba naman sa atin ng hindi? Pero mga kapatid, aminin po natin, we sometimes struggle with when God delays our prayers. The key to waiting and trusting God during a delay is to consider our problem and God's purpose. Para mas maintindihan po natin, bakit nga ba may delay? If we're saying, and if we are believing that God's delays are never His denials, pag-aralan po natin, ano po yung problemang lumalabas minsan sa atin while we are waiting? At on the other side, ano naman po yung purpose ng Panginoon? Bakit po niya tayo pinag-aantay? So what do we need to learn from God's delays? Number 1, unahin po natin yung unang P, our problem when God delays. Alam po natin yung kwento, yung sitwasyon ni Lazarus, nagkasakit po siya. Mary and Martha, her sister, were waiting for Jesus. Nagpadala sila ng messenger. Nakarating yung messenger, ibinalita na ang pinakatatangit, pinakamamahal niyong si Lazarus ay may sakit. Pero hindi po pumunta si Jesus at dumalaw sa kanilang tahanan. Hindi po siya nagpadala ng salita na magdadala ng kagalingan. At lalong tumindi po ang karamdaman ni Lazarus at mababasa po natin, namatay nga po si Lazarus. Ito po yung problema natin mga kapatid kapag merong delays na nangyayari sa ating buhay. Our problem with God's delays is we become impatient. We want a quick fix to our situation. We want to be in control. We want to play God and we ask questions. Of course,
Sino ba naman ako para i-judge po ang bawat isa po sa atin? No? Only God knows our heart. Pero ultimately, mga kapatid, when there's a delay, talaga pong nagiging impatient po tayo. Kinakapos tayo ng pasensya. Gustong-gusto natin ng biglaang kasagutan at katugunan sa ating mga sitwasyon. Kasi po ang punot dulo nito, gusto nating in-control tayo. Gusto natin na hawak natin ang ating buhay, hawak natin ang mga pagkakataon. At ito po isang matinding kasalanan sa Biblia because ang tawag ho dito ay playing God. Gusto nating maging kagaya ng Diyos na in control sa lahat ng pagkakataon. So be careful po sa issue ng impatient. Be careful po how do we deal with the delays. Kapag tayo po ay nakakaranas ng delay, most of the time meron tayong tatlong tanong na tinatanong sa ating mga sarili. Una po, is God ignorant? Or in other words, is He aware? Hindi ba alam ng Panginoon yung sitwasyon natin? Madalas natin sabihin yan. And possibly ito po yung tinanong ni Mary and Martha sa kanilang mga sarili. Doesn't Jesus know our need? Or did the messenger get there? Lahat na lang po ng mga posibilidad na tanong pumasok sa kanilang isip. Itong dalawang tanong na ito, possibly ito yung madalas nating tinatanong. Kung minsan po nahihiya tayong dumiretso kay Lord na magtanong agad-agad, kaya dinadaan natin sa ating kapwa at sa tao. Hindi kaya nasabi kaya niya yon? Nabanggit kaya niya? Pero alam niyo ko po, kapag hindi na po natin napigilan, kapag tumindi na po yung impatience po natin, nagsisimula na ho tayong dumiretsong magtanong na mismo sa ating Diyos. Hindi ba alam ni Lord na meron tayong pangangailangan? Of course, mga kapatid, ang sagot po dito, God is aware of every detail of our life. Alam ni Lord ang bawat detalye sa ating buhay. Hindi siya natutulog. Hindi po siya umiidlip. Alam niya ang ating sitwasyon. Sabi nga po sa Psalms 147 verse 5, Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Wala pong limitasyon ang kanyang pagkaunawa at pagkaalam. Hindi po natin dapat pagdudahan. Hindi po ignorant o hindi aware si Lord. Alam niya ang nangyayari sa ating mga buhay. Ang takeaway truth po natin is this. God knows what you are going through. Our God is omniscient. In other words, He is all-knowing. God knows all and He sees all. Kailangan po natin panghawakan ang pangako na yan. Pangalawang tanong, kapag tayo po nakakaranas ng pagkaantala is He indifferent? Does He care? Sa Tagalog po, may pakialam ba siya? May pakialam na siya. Sometimes we say to God that if He knows my need and He doesn't respond, maybe He is indifferent. He knows but He doesn't care. Yung iba po sa atin nag-i-struggle sa existence ni Lord, sa kabutihan ng Panginoon. Yung iba naman po, we don't struggle sa existence ni Lord, but we struggle on the character or on the heart of the Lord. Meron ng Diyos, kaya lang, may pakialam ba siya sa buhay natin? Siguro parang wala, no? Mga kapatid, tingnan niyo po, tatlong tao ang nagtanong ng matinding tanong. At ang tatlong tao na to, iba-iba po ang kanilang puso, iba-iba po ang kanilang pinagmulan, iba-iba ang kanilang sitwasyon. But notice kung sino po ang kanilang pinatutukuyan sa mga tanong nila. Si Martha, dalawa po yung tanong, Lord, dalawa po ang kanyang statement directly kay Lord. If you have been here, my brother would have not died. Kung nandito ka lang, Panginoon, siguro hindi po siya namatay. Lord, kung dumating ka lang, kung sinagot mo lang, no. Sabi pa ni Martha, it's been 4 days. Ibig sabihin po noon, Lord, kung kailan ka namin kailangan, wala ka. Ngayong patay na siya, 4 na araw na, nangangamoy na po. He stinketh. Nangangamoy na ang aking kapatid. May magagawa pa ho ba kayo? Ganon din po ang tanong ng Mary na nakikinig at talagang pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Remember, siya yung sister na nakinig po ng salita ng Diyos at hindi po naging abala sa mga gawaing bahay. But even Mary had also doubt. If you have been here, my brother would have not died. Ganun po ang tanong niya. Pero mas matindi po ang tanong ng mga tao. Habang nakapaikot po yung mga tao at naroroon si Jesus sa bahay po nila Mary and Martha o di kaya sa libingan ni Lazarus, ang sabi nila, hindi ba't nakakapagpabukas siya ng mga matang bulag? Bakit hindi niya napigilan ang kamatayan ng pinakatatangit, pinakamamahal niya? Mga kapatid, mag-ingat po tayo mga Kristiyano because if we are not careful, our question can become an accusation to our God. Sa una po'y patanong lang po ito. Sa una po'y pagiging impatient lang po ang issue dito. Pero habang tumatagal, we start to accuse God na hindi siya marunong, hindi siya
nakikialam, wala siyang kakayahan. At alam niyo po mga kapatid, it can become an accusation to our God. We start to accuse God. Take away truth. Beware of your questions toward God. People may get an answer from you that has the potential to affect their view of God. Nagtanong po una si Martha saka si Mary. At alam niyo po, dahil sa kanilang pagtatanong, hindi po sila aware, naririnig sila ng mga hindi mananampalataya, na kanilang mga kapitbahay at mga nakapaligid sa kanila, and they start to question God. Mag-iingat po tayo sa ating kakatanong sa Panginoon. Baka mamaya, sinasagot na po ng ating mga tanong ang kawalang pananampalataya at hindi pananampalataya ng mga tao laban sa ating Diyos. Pangatlong tanong na tinatanong po natin ay, is He too involved elsewhere? Busy ba siya? Baka may ginagawa siya masyado. There are those who think God is too busy keeping the universe running to respond to every individual prayer that is lifted to heaven. Ito po yung mindset po ng ibang mga Christian, no? Hindi siguro kaya ni Lord, sobrang dami na nagpipray sa atin. And sometimes po, we think that ang isip ng Panginoon ay preoccupied po ng maraming prayer request. Sino ba naman tayo para pakinggan niya? Napakaliit lang po natin. Tayo ba'y naaalala ng Panginoon? We start to doubt on His existence. Parang yung kwento po ng moving Bruce Almighty, na minsan po yung pinagkatiwalaan po siya. Of course, hindi po ito totoo. Fiction lang po ito. Hindi naman po ito maaaring mangyari. Pinagkatiwalaan si Bruce na maging Diyos sa isang araw. At sa sobrang dami po ng prayer request, pinapost na lang po niya at kinilagay po niya na post-it note prayers at hindi na po niya mabasa. Mga kapatid, hindi po ganun ang ating Diyos. Our God is not too busy to distinguish between the prayers of billions of people praying at the same time, because He is not just omniscient, He is also omnipotent. He is all-powerful. He cares for you personally. God will answer the prayers of many people. God will take care of the needs of many people. But always remember, He knows and He will take care your personal need. Ngayong araw na to, ano naman yung need mo? Alam ni Lord yan at kaya po niyang sagutin niya. Sa Luke chapter 12, verse 6 to 7, gumamit si Lord ng illustration para ipakita po ito. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Yung bilang daw po ng mga buhok po natin ay bilang ng Panginoon. Sabi niya, kaya huwag kayong matakot at mag-alala. Kayo'y higit pang mahalaga kaysa sa mga ibon. Mga kapatid, no, during their time, no, napakaraming mga sparrow o ibon po na naglilipad-lipad po sa kanilang kapaligiran habang tinuturo po ni Jesus ito. And notice, hindi po sinabi ni Lord yung ganito. He didn't say, God noticed when a sparrow flies, lumilipad, but He knows when a sparrow falls. Pag bumabagsak sila at namamatay sila. Mga kapatid, ito po yung isang napakagandang illustration. No? Kung nabibilang nga ni Lord kung ilan ang bumabagsak ng mga ibon, na napakarami, ikaw pa kaya? So alam ni Lord, no doubt about it, no. But why is there a delay? Sabi pa nga po ng iba, sometimes, someone has said that God attends the funeral of every tiny bird that falls. Kahit nga daw po yung mga nagsisibagsakan, pinagmamalasakitan po ng ating Diyos. Alam niyo ba na maraming mga ibon, mga sparrow, uri ng ibon sa buong mundo, billions of them. Sa isang illustration po, in 1958, si Chairman Mao sa Communist China ay nag-declare po na dapat ipapatay po lahat ng mga sparrow. Nag-ingay po ang mga taong bayan, kalampag sila ng mga plato, planggana, kaya yung mga sparrow po ay nagsiliparan, hindi po dapo, nalito sila hanggang sila po ay nahilot, nangamatay. During that time, billions of sparrow were killed in a short period of time. Ang hindi po alam ni Chairman Mao sa China, ang mga sparrow na to, sila po yung responsable para kainin at tukain yung mga insekto na pumapatay at kumakain ng kanilang mga tanim. Dahil nawala yung mga sparrow, dumami po yung mga peste at mga insekto, kinain po lahat ng kanilang mga palay, mga crops, kaya marami po ang nagutom. At alam niyo po ba, 20 million Chinese during that time died of starvation. Dito po natin makikita na mahalaga po ang sparrow sa balanse po ng mundo. There's a reason bakit sinabi ni Lord na mahalaga sila para sa akin. But you know what? Mas mahalaga kay Lord yung 20 million Chinese na nangamatay na hindi po nakakilala sa ating Diyos. Mga kapatid, God is not too busy or involved to hear and answer our prayers.
balikan po natin yung problema natin. Our problem with God's delays is we become impatient. We want a quick fix of our situation. We want to be in control. We want to play God, and we ask questions. So napag-aralan na po natin yung problem natin. Yung panghuli po na na dapat po natin pag-aralan is God's purpose when He delays. Bakit nga ba may delays? Bakit nga ba pinapahintulutan ni Lord? Kaya naman niyang sagutin Kaya naman niya tayong puntahan, kaya po niyang sabihin, kaya po niyang ideklara ang kagalingan, ang kalakasan, ang probisyon, ang pagbabago. Pero bakit may mga pagkaantala at delays? With God, timing is more important than time. And His timing is impeccable. Mas mahalaga sa Panginoon ang nararapat at wastong panahon kesa sa oras lang. Kung ikaw at ako ay nagmamadali, ang humor po dito si Lord, hindi po Because in God's wisdom, in His sovereignty, meron pong laging proper timing sa lahat po ng mga bagay. We have our human timetable when we want God to act, but He is following another timetable. Meron tayong orasan, may panahon po tayo na dapat maganap ang lahat ng bagay. Ang problema po, iba po ang panahon at schedule ni Lord kumpara sa panahon na gusto po natin. Alam niyo po ba na may dalawang uri ng salita patungkol sa time? Pag-aralan na po natin to dati. Yung una po ay chronos, ibig sabihin po niyan ay linear, minutes, hours, days, months, predictable time. Pero yung tinutukoy po dito na timetable ng ating Panginoon, hindi po chronos, yung magkakasunod-sunod. Yung pattern at predictable, yung pong tinatawag na kairos. Because kairos in the Bible is the right opportunity or the right fitted time. Mga kapatid, you see, we're living in a kairos kind of time, but God is living in we're living in a chronos kind of time, but God is living in a kairos right timing. God is more interested in timing than in time. Mas interesado ang Diyos sa timing, sa tamang execution ng kanyang pagsagot sa ating mga panalangin kesa sa panahon na gusto po nating matupad agad ang ating mga kahilingan. At sa ating binasang talata, sa kwento ni Mary, Martha at Lazarus, meron pong 3 reason why God delays our prayers. Yung iba po yung nag-aantay ng trabaho, nag-aantay po ng relationship, nag-aantay ng answered prayers, ng promotion, nag-aantay po ng changes, nag-aantay ng justice. Bakit po hindi nangyayari ito? Yung iba yung nag-aantay ng healing kagaya ni Lazaro. Sa kwentong ito may 3 reason po. Number 1, God delays His answers to us because He wants to bring the greatest glory to Himself. Ang sabi po ng Panginoon, this sickness will not end in death, but it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Napakalinaw po mga kapatid. Ang kamatayang ito, ang karamdamang ito hindi mauuwi sa kamatayan, kundi gagamitin ng Diyos ito para magbigay parangal sa Kanya. Ang sabi ni Jesus kay Martha, didn't I tell you that if you believe, you would see the glory of God? Mga kapatid, may reason kung bakit inaantala ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Because it is all for the glory of the Lord. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng glory? Glory means attention or spotlight, nakatutok. Glory means attention, nakatutok, nakatuon lahat ng atensyon at ilaw o kaliwanagan at pagtutok dun sa iisang bagay. Ano po yun? Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang makita po siya, glory means doxa. That's why there's doxology because we give God the glory. So ang tanong ko po ay ito. So what would give Jesus a greater spotlight? Healing a sick man or raising a dead man? Ano pong magbibigay ng matinding karangalan sa ating Diyos? Ang pagalingin si Lazaro nung siya'y may sakit lang? O ang buhayin ang isang patay na Lazaro na kung saan mas makikita ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon sa kabila po ng limitasyon ng ating mga tao? Alam po natin yung sagot. Kaya pinahintulutan ng Panginoon na mamatay si Lazarus because yung sickness po niya, yung death po niya, ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ito, God will always take the path that gives Him the greatest glory. And He doesn't want to share His glory with anyone. Lagi pong gagamitin ng Diyos ang daanan para magbigay karangalan sa Kanyang dakilang pangalan. At ayaw po niya na nakikihati po tayo sa karangalan ng ating Diyos. Pangalawang dahilan po kung bakit
may delay sa buhay to produce the greatest growth in us. To produce the greatest growth in us. Para palaguin po tayo. Yung una po, para maibigay ang nararapat na kadakilaan at papuri sa ating Diyos. Pangalawa, to produce the greatest growth in us. Jesus told His disciples that Lazarus was sleeping. Hindi po siya patay. And this is God telling us. Alam nyo, hanggat hindi sinasabi ni Lord, hindi pa final word po iyon. Sa verse 15 po, ang sabi po dito, sa kay Jesus, Lazarus has died and for your sake, I am glad, sabi pala ni Jesus sa kanyang mga disciple, I am glad that I was not there. Bakit daw? So that you may believe. Gusto po ni Lord na tumindi, lumalim ang kanilang pananampalataya. In other words, mag-grow po sila through the experience and the situation ni Lazarus na siya po ay nakaranas ng pagkaantala, siya'y namatay, pero siya rin po'y pinagaling ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin po ni Lord sa salitang ito na, for your sake, I am glad that I was not there so that you may believe. Jesus was saying that one of the reasons I delayed my answer to Lazarus is because I want you, my disciples, to grow in your faith. Bakit po? Kasi po, ganito pong sinasabi ni Jesus. Some of you still don't believe enough about me. Well, let's see how much you believe after I raise a dead man. Tingnan lang po natin kung mananampalataya pa rin ba kayo. Kung hindi ba kayo mananampalataya, pag nakita nyo na bumangon mula sa kamatayan ang isang patay. You see, ginamit ng Diyos ang sitwasyon na to para ipakita walang kapangyarihan ang kamatayan. Jesus took the sting, yung kamandag ng kamatayan, sapagkat tinalo po niya ito. At dito ho, lalong na mga disipulo, nag-grow po sila. Alam niyo mga kapatid, we learn best in delays. Sabi nga po natin last Sunday, pain and problems are best teachers in our life. We learn best in our delays. God will often delay the answer to our prayer so that we will grow in patience, trust, obedience, and maturity. Ginagamit po ng Diyos ang mga pagkaantala para lalo tayong lumago at maging mapagpasensya, mapagtiwala, masunurin, at higit sa lahat, maging mature sa ating spiritual life. Actually po, God always answer prayers. Hindi po sa hindi sinasagot ni Lord ito. God always answer our prayers. Meron pong 4 na sagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. If the request isn't right, God will say no. If the timing is not right, God will say slow. If you're not right with Him, He may say grow. But when the request or the timing that you are right with God, He will say go and claim your answers by faith. God always answer prayers. Iba-iba po ang sagot ng Panginoon. Ang sagot ni Lord minsan no, it's also an answer. Slow, wag muna. Grow, magpalago ka muna, matuto ka. Pero minsan ang sinasabi ng Panginoon, pag okay na, go. Go. And I wonder po, ano kaya ang tinuturo ni Lord sa atin ngayon as we pray, as we experience delays? Take away truth po natin mga kapatid. The formation of your life and faith is more important than the fulfillment of your dream to God. Ang iyong maturity, ang iyong paglago ay mas mahalaga sa ating Diyos kesa ang tuparin lang ang iyong kasagutan sa iyong mga panalangin. Nais ni Lord na mag-grow po tayo, kagaya po na nangyari kay Jose, kay Joseph. Pangatlo po na reason kung bakit po may pagkaantala, to supply the greatest good for us. To supply the greatest good for us. Para maibigay yung pinakamainam, hindi lang yung pinakamabuti para sa atin. Principle, sometimes we ask for something and God doesn't answer because He has something better for us. May mas magandang nakalaan ng Diyos para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi nga ni Garth Brooks sa kanyang kanta, sometimes, I thank God for unanswered prayers. Remember, when you are talking to the man upstairs, si God, that just because He doesn't answer doesn't mean He don't care. Because some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Totoo po yun, di ba? Buti na lang hindi ka sinagot. Buti na lang hindi mo niligawan. Buti na lang hindi mo natanggap yung trabaho. Yun pala ikakapahamak mo. Yun pala ikalalayo mo sa ating Diyos. Mga kapatid, huwag tayong magtatampo kay Lord pag may unanswered prayers. Why? Because sabi ni Garth Brooks, one of God's greatest gifts are unanswered prayers. Yung delays na nangyayari sa ating buhay. Sabi po ni John Piper,
May uri ng love na gustong iparanas si Lord at iparamdam sa atin. Higit pa po sa unconditional love, no? Ayon kay John Piper, love means giving us what we need most. Ang totoong pagmamahal, ibinibigay yung kung ano talaga yung kailangan natin. At sa sitwasyon ni Mary and Martha, what Mary and Martha and the disciples needed during that time was an endless experience of the glory of God, not a temporary worldly answer. Sabi ni Lord, dahil mahal ko kayo, hindi ko tutugunin agad-agad ang inyong mga kagustuhan at kahilingan. Dahil mahal ko kayo, gusto kong gamitin ang sitwasyong ito. Gusto kong maunawaan nyo na mula sa pagkaantala, may gagawin akong dakila at kamangha-mangha at mas makikilala nyo pa ako ng lubusan at mas lalago at titindi ang iyong pananampalataya sa akin. Mga kapatid, are you willing to trust God sa mga ganong klaseng sitwasyon? Actually po, that's what we need. We need to see a fresh revelation of the greatness and glory of God, and sometimes He asks us to wait in order to see more of His glory. Importante po sa Diyos, ang kaluwalhatian niya, ang kadalikalaan sa Kanya. Yung mag-focus po tayo, hindi po sa gifts, kundi sa giver. Makita natin, mas importante pala ang Diyos kaysa doon sa binibigay lang ng Diyos. Alam niyo po, maganda yung promise sa Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God and are called according to His purpose. If you love God, you will trust God. Pag ikaw'y nagmamahal sa Diyos, magtitiwala ka sa ating Panginoon. There is always a plan and a purpose to your delays, to bring the greatest glory to Himself, to produce the greatest growth in us, and to supply the greatest good for us. Yan po yung tatlong reason why we experience delays in our lives. Sa katandaan natin lagi, the formation of your life and faith and the honor of God is more important than the fulfillment of your dream. Ang pagkatao mo, ang karakter mo, ang puso mo, at ang glory at ang karangalan na para sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sagutin lang po ang ating mga kahilingan, kagustuhan. Of course, mahalaga kay Lord yon. Pero may mas magandang plano ang Panginoon na i-reveal kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Remember, God's delays are not His denials. His timing is always perfect. He is never too early nor too late. Are you willing? Are you ready to trust God? Marami po sa ating church, mga leaders, ang nagtiwala, talagang pinaranas ni Lord sa waiting season. Alam niyo, ang waiting season, hindi po maganda, hindi po natin gusto, but it is during the waiting season that God is preparing something greater and good for our lives na magtatagal po. So, sa pagtatapos po, madali po ba ang mag-antay? O masakit? Of course, masakit po. Meron kasing reason na binibigay ang Diyos at binubuo, kaya tayo pinag-aantay. Sabi nga po ni A.W. Tozer, God cannot use a man or a woman greatly until He wounds them deeply. Kung minsan po, masasaktan talaga tayo. Pwede ho tayong ma-offend, magtampo kay Lord, pero pag nabawi po natin yan at ibinaling muli natin yung tiwala sa Kanya, makikita po natin na sa pamagitan po ng mga suffering na pinagdaanan natin, waiting natin pong naranasan, now, God can use us because God molded us and made us ready sa Kanyang pagkatawag at paglilingkod para sa atin. Sabi nga po ng isang unknown pastor, nakalimutan ko po yung pangalan niya na wala po yung kanyang anak, pero nagstay pa rin po siya sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, I trust the very hand of God that afflicts me. Ang Diyos na nagpahintulot para mawala ang anak ko, pinagkakatiwalaan ko pa rin. Can you trust the hand of God that allows pain for a reason and for a purpose, the delays in your life? Are you still willing to trust God? Kapatid, may dahilan bakit nangyari yung nangyayari sa iyo sa buhay mo ngayon at yung mga nangyari sa nagdaan. Huwag mong i-blame ang Diyos. Continue to trust God. Continue to submit to the will of the Lord. Sabi po ni Job sa 13 verse 15, though He slay me, yet I will trust in Him, but I will maintain mine own ways before Him. Mananatili po ang aking pagtitiwala sa Kanya, bagamat mukha ako'y sinasaktan ng ating Diyos. Sa dulo po'y dinoble ng Panginoon ng mga nawala sa Kanya. Si Bobby Mason, in 1989, ay may kinompose na kanta na gustong-gusto ko po. Ang sabi po ng kantang ito is, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't raise His hand, trust His heart. Pag hindi mo na nakikita ang kamay ng Panginoon, parang
nagdududa ka na, pagkatiwalaan mo ang puso ng Diyos. Puso ng kagaya ng isang ina o ama, na bagamat parang kontradiksyon ang ginagawa at nangyayari sa buhay mo, pero pagkatiwalaan mo yung laman ng puso niya, ikaw ang laman ng puso niya. Kapatid, may plano ang Panginoon, may pathway ang Diyos, may process si Lord, may pattern siya. Hindi yan mababago eh. Yung plano ng Panginoon, hindi kayang baguhin yan eh. So we must always be willing to submit ourselves sa process na yon. In the end, makikita po natin, pinadaan lang ako ni Lord dito, pero pagtatagumpayan din pala niya ako. Sabi po sa Isaiah 40:31 sa pagtatapos, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint." Palalakasin ni Lord ang nagtitiwala sa Kanya. Every day, when we trust the Lord every day, lumalakas tayo lagi. Lamentations 3:25, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seek Him." Mabuti ang Diyos sa nag-aantay sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Isaiah 30:18, "Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore He exalts Himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for Him." Kapatid, magtiwala ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Psalms 130:5-6, "I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. My soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning." Magtiwala lagi tayo sa ating Diyos. Sa mga dumadaan po na matinding pagsubok, kagaya ko at kagaya nyo ngayon, may magandang quotation po si Warren Wiersbe. "When God puts His own people into a test or the fiery furnace trials in life, He keeps His eyes on the clock, orasan, and His hand on the thermostat, yung pihitan ng init. He knows how long you need to stay there and how much amount of pressure you need to be molded, formed, and be ready for His greater plan and glory." Alam ng Diyos. Pag may pagkaantala, wala siyang pakialam, nagpapabaya siya, tinitingnan niya yung oras. Tinitingnan niya, hawak niya yung pihitan kung hanggang kailan ka at gaano kainit yung tindi ng problema. Lalabas ka po na matindi, mahusay at pinagpala ng ating Diyos. Psalms 33:20-22, "Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Our heart is glad in Him." Mga kapatid, are you still glad in the Lord? Are you still joyful in the Lord despite of waiting? Nakakangiti ka pa rin ba? Nakakasamba ka pa rin ba? Or dahil feeling mo napabayaan ka na ni Lord, lumayo ka na sa Kanya? Huwag, kapatid. Hindi natin kaya ang buhay na to pag wala ang Diyos. Kapatid, hindi aksidente ang nangyayari sa iyo. Yung injustice, yung pagmamalupit, yung kawalang katarungan, maaaring kapabayaan po ito sa tingin ng iba o kakulangan, pero sa paraan at plano ni Lord, ito po'y bahagi sa Kanyang magandang plano para sa buhay mo kung magtitiwala ka sa Kanya. Isaiah 60:22. I like this verse. "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Problema kasi minsan, gusto natin yung orasan natin. Iba yung time frame ni Lord, Kairos, sa atin, Chronos. Sabi ni Lord, walang problema. Tingnan niyo po yung verse na yan. It does not say it will not happen. But it says, the issue is, it's not the right time. Hindi pa tama yung oras. Sabi ni Lord, "Anak, pag tama na yung oras, ako mismo ang gagawa at makapangyayari ng gusto mo mangyari." Isn't it wonderful, mga kapatid? At sa mga oras na ito, maring may pinagdadaanan tayong digmaan o labanan sa buhay. Kapit lang sa ating Panginoon. Dikit at lapit at wag na wag kang bibigay na lumayo sa ating Diyos. Because ang pangako ni Lord sa Exodus 14:14, dito ako magtatapos, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Ang Diyos po ang lalaban sa iyo. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa iyo, ng hustisya sa iyo. Ang Diyos ang magbibindicate sa iyo. Sabi nga po ng mga Amerikano, God will give you vindication. God will strengthen you. He will fight for you. The question is, are you fighting for your faith in Him? Are you fighting for your relationship in Him? I pray ngayong gabi, the Lord will teach us that we have a problem in waiting and delays, but God has a purpose why He allows delays in our life. May the Lord continue to bless you. May you continue to trust in the Lord. And pagpalain po kayo lagi ng ating Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala, sumunod sa ating Diyos. Amen at amen. God bless you po. See you on Sunday.